Hello mga kagandang buhay! Dito po ako ngayon sa Don Salvador, Benedicto, Negros. At makikita natin Cafe Kilometer 41. So meron pong disgrasya tayong nakita dito mga kagandang buhay. At isa po ito sa kinakatakutan ko na mangyari din sa amin. That's why po na kailangan po talagang bantayan natin yung driver natin kapag nagbiyahe po tayo. Kaya minsan na-stress po ako mga kagandang buhay kapag si Kabiang Roger po ang driver, medyo antukin po sa daan. That's why po na kahit inaantok ako, pinipigilan ko talagang aking sarili na makatulog dahil syempre ang buhay natin isa lang at iniiwasan po natin ang disgrasya. Tingnan po natin mga kagandang buhay, isang tracking po na nakatulog ang driver or na-loose brake po mga kagandang buhay. Hindi po talaga maiwasan yan sa biyahe natin. Kaya minsan may nangyari na rin po na ganoon sa amin mga kagandang buhay. Hindi ko po gustong maulit dahil malaking gastos po at saka syempre ingatan natin ang ating hanap buhay. Tingnan po natin yon mga kagandang buhay para po maging alert din ang ating mga kasamahan sa trabaho na pagka antok na, itulog na po mga kagandang buhay. Pauwi na po ako mga kagandang buhay at dito po kami dumaan sa Don Salvador, Benedicto. At tumigil po kami saglit ni Lord John. Tingnan po natin mga kagandang buhay ang isang tracking po na dire-diretso. Buti hindi nahulog sa bangin. Tingnan po natin ang konti kung ano po ang nangyari. Yes, kakarating pa lang po ng rescue. Emergency Response Vehicle dito po sa tracking na dire-diretso. May pangalan pong yan. Medyo delikado po ang daan dito dahil pa-curve po ito mga kagandang buhay. Oh. No! Ang Don Salvador Benedicto po kasi, hingal ako. Kasi nakita talaga natin yung pagdiretso ng sasakyan. Ano kasi to? Yan, kalsada doon. Kalsada dito, pa-curve. Dito ang taas, bundok. Ay. Medyo nervous po tayo. Sinusundan kasi natin tong truck na to. Tulog siguro ang driver. Dahil dire-diretso siya. Buti na lang dito siya Oh, yan pong daan. Matarik po ito, matarik. No! Kaya di po dumadaan ang aming tracking dito mga kaganda boy. Doon po kami sa Kanlaon dumadaan. Kung makikita ninyo ang daan. Ayan. Mataas po yun doon, pataas. Tapos dito pababa, curve pa. At ito nga. Dumiretso siya. Tingnan natin. Nandito naman ang rescue. Sana hindi na yung driver, ano? Ano ba yan? Nasananan yan? Ayan. So ito po yung kinakatakutan ko mga kagandang buhay yung tracking natin. Hindi po talaga kami dumadaan dito sa Don Salvador. Kapag umuwi lang po ako sa Aklan, dito lang po kami dumadaan, gawa ng medyo po ito, laktod. Kung sa Bisaya pa laktod or shortcut po sa English. So may pangalan pong yan, metal and wood. Ang sasakyan. So buti po mga kagandang buhay hindi dumiretso. Medyo may pa dito. Medyo may kanal. So pagdating natin doon, bangin na po doon. Oh no! Ayan. Ayan po, DSB Rescue. Tanungin natin. Hello, Dong!
Nakatulog ang driver? Ha? Dasig dalagan, so mabilis ang takbo, hindi niya naturusi ang kanyang manibela. So medyo alanganin, dito na lang niya binangga. So loose brake. Loose brake ang nangyari. Ayan po, si Sols nga ng buhay nag-uulat po sa kahindik-hindik po na dapat sanang mangyari dito. Buti, presence of mind po ang driver pag ganito pong loose brake. Dahil piliin na lang kung paano maligtas ang buhay natin. So, ayun si Lord John, katsika ang driver. John, saan ang driver? Sige nga, kausapin natin ang driver, no? Hindi naman nila tayo kilala dito. Kausapin natin, driver. Dong, pwede ka bang... wag na, wag na. Wag na daw. Wag na kausapin ng driver. Oo. Tingnan natin dito, oh. Yung bangin, may bangin ba dito, John? Ay! Bangin nga dito, John. Oh, no! Yan natin, mga kagandang buhay, bangin. Oh. Ayan po, oh, delikado. Kasi nga, ang Don Salvador binibikto talaga. Ito talaga yung daan na mabangin. Oh, no! Mahirap. Puro bundok. So, ayan po ang truck. Bago pa itong truck na to. Bago pa ito. So, ito po yung driver natin, no? Naghatid sa akin ngayon si Lord John. John, delikado ba itong lugar na to? Delikado dito, Dam. Pakurba, no? Oo. Tsaka maraming aksidente dito. So, hindi lang ito yung isang aksidente. Marami talaga. Marami dito. So, bakit hindi tayo dumadaan dito? Mahirap kasi yung daan dito, Dam. Masyadong matarik. Oo, matarik. Tsaka loaded ka, hindi pwede dito dadaan. Oo, kagay sa atin, no? Oo. So, loaded ba sila? Loaded, Dam. Anong karga? Yung kabaong. Mga ataol? So, loaded? Oo, loaded. Buti na lang, ilan sila? Ilan sila? Mga, siguro na? 4 siguro sila. 4 silang karga nito? 4 sila, no? Kasi bubuhatin nila yung mga ataol. Oo. Sila yung mga painante? Hindi, Dam. Hindi kayo painante, Dong? Hindi painante. Ano ba nangyari? Loose brake? Loose brake. Yan, loose brake po, mga kagandang buhay. So, finiture lang po natin ito, no? Kasi nga, may nangyari na sa atin. May mga panahon ba dyan na yung brake natin alanganin? Pag Dam? Halimbawa, pag naubusan ka ng hangin. So, anong diskarte ginagawa mo pag ganun? Pag monitor mo yung hangin pag lumulusong ka. Okay. Kasi pag bumaba yung hangin, hindi na, mahina na yung preno nun pag magbawas ka ng hangin. Sa truck natin, mga kagandang buhay, si Lord John nag-aayos lagi eh. Naayos mo, di ba, yung truck natin? Dam. Chine-check mo kada alis natin? Dam. Kasi malayo kasi yung biyahe. Okay. Sa antok naman dyan, anong ginagawa mo? Dam. Sa antok, pag inaantok ka? Sa Dam, makatulog lang ako sa barko. Pero pag sa biyahe, lang. Kahit pagod o lang. Kaya naman yung biyahe. So pag hindi mo talaga kaya, tinutulugan mo? Oo, tulog, Dam. Oo. So dyan, presence of mind dapat, no? Kagaya nito na lost brake, hindi naman niya ginusto to, di naman niya inaasahan. Oo. So, kung saan safer, bangga na lang, no? Importante, bahala ang truck dyan, basta kayo buhay. Okay, ayan po yung driver natin kasi laging kargado yung truck natin eh. So, ayan mga kagandang buhay So, pray lang. Yan, ako nga, paantok-antok din sa biyahe kanina eh. Pero ito, nasunda natin. Buti, walang nasaktan sa kanila. Okay naman sila, mga kagandang buhay. Yung truck lang talaga ang nadisgrasya. So, okay? Okay, John? Okay, Dam. Tuloy na tayo sa pag-uwi at paghatid sa akin. Mga ilang oras pa ang pier? 1 hour lang, Dam. 1 hour. Mga 1 hour pa tayong maglakbay. So, hinahinay lang tayo. Palusong, Kaya, thank you. Alam ko, marami nagkakape dito at kumakain eh. Sa Kape, Kilometer 41. Yan, Cafe, Kilometer 41.
Alusong talaga tong kalsada na to. May pulis oh. Ano nila yan? Gawa na nila ng police report. Pagyayari, good thing po walang na saktan. So, layas na kami ni Lord dyan. Nakakatakot. Lagi po ako may kaba kapag kargado ang truck namin. Kailangan gastusan mo po talaga ng maintenance. Ayun, masasakyan. Itong Hilux namin po, papamaintain din natin ito. So, merong nararamdaman din si Roger dito sa truck natin dyan eh. Ikaw, may naramdaman ka ba dito? Sa Hilux natin, medyo... Ano naramdaman mo dito? Parang may... Ano yata dam? Kumakalabog. May kumakalabog. Kaya kailangan na ipa-check up ito. Oh no! Palagay mo hindi naman brake. Hindi naman dam. Kailangan ma-check up ito. Ito pa naman ang ginagamit natin. Delikado ba o kaya pa? Kaya pa naman. Kaya pa naman, pero kailangan ma-check up na. Ayan yung daan, mga kagandang buhay. Tingnan nyo. Tingnan mo. Ang daan, palusong ito. Kung kargado ka, hirap nito. Buti na lang talaga may presence of mind ng driver. Di na niya tinuloy, Kasi tutuloy pa niya to. Tingnan mo. Oh no! Mas kamatayan yung maharap nila. Ayan po yung kalsada na dapat niyang tahakin kung hindi niya binangga doon po sa may kanto. Buti malayo pang bangin, hindi siya hindi siya yung gulong niya kasi maliit. Paakit ulit. Po yung kalsada natin dito sa Don Salvador. Doon kasi pa-curve talaga yun dyan. Oh no! Tapos palusong pa. Pabababa ka, tapos kukurve ka, tapos palusong. Diyan to sa unang disgrasya series? Diyan? Na-disgrasya na yung series dyan? Diyan po to. Oo. Ganto patay. Daghan patay. Mga anong year yun? Bagong landam? Diba? Uy, dumadaan ba lang series dito? So, wala pang year? May git din. May git na dam. Oo. So, may na-disgrasya yung series pala doon. Ito, taas na tayo. Ulit. Po ang lugar nito sa Don Salvador. Pero alam mo parang Baguio ang klima, hindi masyado mainit dito. Taas na eh. Kanina pa nga ako namimingi. Pag nagbabiyahe tayo, yung lumalagatik yung ating tenga. Kasi mataas na ang altitude natin. Po kahirap ang daan, paliko-liko. Tapos dito na tayo sa tuktok ng bundok. Tuktok na to ng bundok dyan. Taas na tayo, sakit sa tinga. Tingnan mo. Na tayo. Okay lang kung yung pagpataas natin ay hindi masyadong delikado. Yung walang pakorba, sharp korba. Ganito lang. Ayaay lang yung pagtaas. Yung mga behiro dyan, sabi nga nila, yung driver daw, laging nasa bingit ng disgrasya eh. Kailangan healthy yung driver natin, sapat na pahinga. Ano bang ginagawa mo dyan pagka dumating kayo sa Cavite? Nagpapahinga ka rin ba? Bumabawi yung tulog? Yan. Mga ilang gabi ka bumabawi ng tulog? Ilang araw? Ano lang daw? Isang gabi. Isang gabi at isang araw. So pag nagbiyahe tayo, 2 gabi wala ka tulog? Walang maayos na tulog? Tapos binabawian mo na lang ng pahinga? Yan po ang driver natin. Taas na tayo. Mga 1 oras pa kami magbiyahe hanggang maabot namin yung Bredco Port ng Bacolod. Tawid na ako, tapos may naghihintay rin sa akin daw Hilux para po di ako mahirapan sa aking liig. Di po ako magsisiris, mga kagandang buhay, dahil ipapaterapi po pa ang aking liig ngayon. Yan, dito ako nadali sa mahabang biyahe. Minsan nakakatulog, nakakalawlaw yung ating liig. Ayun, lumala yung dinaramdam natin. Ay, nihilot-hilot ko lang po kasi tumitigas. Pagka hindi po nahilot, tumitigas yung muscle. Oh no! Balik ulit, sakit ulit.
Ayos pa rin mga kalsada dito. Pero alam mo dyan, kung pauwi ako, mas gusto ko ditong dumaan kasi nga mabilis na yung makarating. Lapit kasi dito daw. Mga ilang oras yung matipid natin pag dito tayo. Siguro ano, Pag Canlaon, mga apat doon. 4 na oras. Ang Canlaon, pag dito, may lang oras lang. Talagang malapit nga. Kaso lang yung daanan, ano naman, series oh. Hindi, nagpa-interview ang driver, no? Ano po siya daw? Na-nervyos. Nervyos. Pero nakausap mo siya? Oo. Anong sabi niya? Ano po daw, lost break daw daw. Lost break daw. Bilis mo eh. Nagka-cover pala ako, nandun ka na, kausap mo na yung driver. So, wala siyang sinabing iba? Wala. Lost break lang talaga. Matalino yung driver na yun. Hindi niya nirest pa ng sobra yung pwedeng mangyari. Kasi pag lost break ka na, ganun kabilis ang takbo mo. Oh, pero sabi nang nakakita doon, bilis talaga ang takbo niya. Oh no! Mabilis daw talaga. So palagay ko, malalaman yun pag lost break. Hindi. Yung brake nun, pag binrake mo, gagana pa rin, no? Oh bro, ano na lang, mahina. Mahina na. Yan. Ano na pag mainit yung preno. Ayan, palusob na po tayo ulit. Sabi kasi nang nakakita, bilis talaga. Oh no! Bilis daw talaga ng takbo. Hindi niya na maneuver ang manabela niya. Bilis niya. Kailangan pagkakargado ka, huwag kang mabilis tumakbo. Pero hindi naman siguro talagang kargado kasi ataol yung mga karga eh. Hindi naman masyadong, pero siksik yun. Patong-patong. Dito pala nila pinapagawa dahil maraming kahoy dito sa Don Salvador Benedicto. So mahal-mahal na nila ibenta. Pinakamura yata ang ataol ngayon nasa 25,000 o 35K, ganyan. Mga simple lang na mga kasket. Ano mo, malusong na naman tayo. Tapos yung bundok, taas. Hirap talaga pagkakarga natin dito mga livestock. Oh no! Hindi nyo talaga naranasan? Hindi kayo sumubok talaga dito? Hindi talaga, delikado. Kaya hindi delikado dito. Nagbibigay tayo ng information para po sa mga hindi pa nakadaan dito, magkanlaon na lang kayo. Hindi masyado matarik, huwag na kayong Don Salvador Benedicto. Palusong na ulit tayo. Mukhang wala nang masyadong bundok dito, no? Ayun medyo papatag na. Medyo papatag na siya. Wala na masyado. Okay na ang daan dito. Nakapunta kami ng Cebu dyan, pero ang hirap ng kalsada doon. Sa Cebu. Mas maganda po dito sa Negros ang mga kalsada natin. Tingnan nyo, Ang may kalsada dito? Oh. Ala, grabe namang bangin yun, no? Oh no! Mas maganda. Traffic pa. Traffic pa dun sa Cebu. Tapos tingnan nyo ang Negros. Napakaganda ng kalsada. Grabe pa yung street light. Grabe pa, street light nila dito. Galing, ang galing ng Negros. Sa Cebu, sabi namin, ala, ano ba to? Diba, ang Cebu, malaki din. Grabe ang kalsada doon, mahirap. Maliit ang kalsada doon. Grabe ang traffic. Kudos din sa Negros, no? Ganda. Ganda ng mga kalsada natin dito sa Negros. Yung street light, hanggang doon talaga siguro to. Dapat kalsada.